Ako ay nakapagtrabaho doon sa Health Region, Health Ministry bilang isang dietary cook. Nagluluto ako ang nagluluto sa mga pinapakain sa mga patient. Hello vlog, we're walking. Ang ganda ng panahon, preskong presko. Ayan, mag vlog tayo para meron tayong pang upload na naman kay Lulu YT. Ayan. Kaya sa mga bagong kaibigan natin dyan, pakisupport naman ng aking maliit na channel, mga Ludes, mga Ludi. Ayan. Ang inyong kauragon, Buhay Canada, dito sa Saskatchewan. Ayan, walking kami pababa habang may bitbit akong kape. Ayan, nag-drive thru kasi ko kanina ng maaga pa para magkape. Kita nyo yan, parang sa probinsya lang sa Pilipinas. Kaganda-ganda. Ayan, may nagwo-walk na dun, no? Mamaya sila Noy pala. Ayan, ito si Maria. Maria, mag-hi ka sa vlog ko. Nahiyain ka na naman. Naka-sweatshirt tayo ngayon dahil medyo maniknik dito. Alam mo yung layog o kaya ano. Minsan nangangati ko. Kaya mas maigi na sweatshirt ang suot ko. Yan, meron kaming makakasalubong. Mga nagwo-walk din. Jogging. Ang presko talaga mga lodi. Dito na kami nakakailang araw na ilang beses na kami nagano dito. Akad. Pampapawis man lang. Paniniwala ko. Ganda ng panahon na eh. Oo. Nay, mag-shoutout ka, Nay. Isama kita sa vlog ko. Magbatiin mo yung yung mga taga sa inyo, Nay. Okay. Ito po si Nanay, nakilala namin, nagwo-walking din sa May Valley. Ayan. Nay, shoutout po kayo sa mga taga Benguet. Saan po kayo, Nay? Kabiskaya, hello to everyone. Dito kami sa dito sa Cactus Park. Cactus Farm. Park yan. Park. Ayan. Yan si Nay, nagre-reels din po siya. Ayan, Nay. I-follow niyo po siya. Kahit si itong anak na ito. Mabait Nay, siya. Nay, nakilala ka namin. Sabi ko, may Pilipina. Ayan. Raquel. Yan. Sabihin niyo na Kababayan yung ano mo, Nay. ito. Yan, taga Kaibigan. Benguet po siya. Taga Benguet. Ayan. Yan. Hello, hello. Good day to everyone. Enjoy Yan. and have peace of mind. Alright. Thank you, Nanay. God bless you Salamat all. po. Good morning. Good luck. Nay, mag-walk na kami, ha? Yes. Thank you. Enjoy. Opo, enjoy po. Ayan si Nanay, kanina pa ata siya dito nag-walk. Dun. Galing na tayo dyan. Si Nanay, visiting lang siya dito. Pero, naka 1 year na ata mahigit. Parinyo-rinyo na lang siya. Kinuha siya ng kanyang anak. Nakasalubong kasi namin mga Lods. Galing din siya dito, nag-walking din siya. Papawis. Alam niyo naman na lalo na sa mga may edad na, kailangan ng kahit kaunting exercise. Taga Benguet si Nanay. Yan, nakakatuwa. Napagtanungan ko rin si Nanay kung paano ang sistema nung siya ay pumunta dito. Nakwento niya sino nag-process, paano, gaano katagal. Ayan. Sabi ko Pilipina, yun niya si Nanay, Pilipina nga. Tapos may isang puting may kasamang aso. Winowalk niya yung kanyang aso. Nakakatuwa. Ayan, yung mga palaruan. Ayan yung mga palaruan dito mga Lods. Ayan. Ganda. Maya maya medyo malanit na sa balat yan. Ayan. Doon kami dati. Dito na magkabi pupunta. Yan, nakaakyat na kami. Galing kami doon, no? Galing doon, naglakad kami mula doon sa taas, pababa.
punta doon. Tapos umakyat na kami dito. Yan, ganda ng mga flowers, oh. Wow. Kita niyo yan, mga lods, oh. Daming halaman dito, ang ganda, oh. Iniwanan na ako ni Maria, kaya aakyat na rin ako. May kampana. Iniwanan na ako ni Maria, susundan ko pa siya. Yan, lakad na pauwi. Hey guys, habang naglalakad ako, i-share natin kung ano yung mga naging trabaho ko dito sa Canada. Umpisa nang dumating ako dito sa lugar namin dito sa Canada noong taong 2010 ng January. Isa-isahin natin kung ano na yung mga naging trabaho ko dito. Okay, dumating ako dito noong 2010 January ay para magtrabaho bilang isang kusinero sa isang fine dining dito sa Estevan, Saskatchewan. So bali yung work ko na yun yung pinakauna kong trabaho at nakapagtrabaho ko doon ng 4 years total. Then nung na-permanent tayo, nagkaroon ako ng second job part-time sa Walmart naman bilang isang part-time cleaner sa gabi. Dumojote ko ng gabi, mga 4 to 5 hours lang nung time na yon, nung after kong ma-permanent residence. Then nag-try akong mag-change ng trabaho. Umalis ako sa pagiging kusinero at lumipat ako sa isang car dealership naman bilang isang detailing, nagdi-detail ng mga car, naglilinis. Then habang nagtatrabaho ako ng detailing noon, nagkaroon pa rin ako ng mga part-time like delivery pizza, nagdi-deliver sa Domino's Pizza. Yun yung part-time ko nung time na yon. Then nag-decide kaming mag-move sa bandang malayo ng Saskatchewan sa Elrose, at ako ay nakapagtrabaho doon sa Health Region, Health Ministry bilang isang dietary cook. Nagluluto ako ang nagluluto sa mga pinapakain sa mga patient sa Meals and Wheels na dinideliver, kasama na yon. Siguro bali 2 hospital yung aking ginudutihan doon sa Elrose, Saskatchewan, kasi kumuha rin ako ng schedule doon. And then Elrose, yung bang nabanggit ko, yung Rosetown, sa hospital sa Rosetown, Saskatchewan. Then yung pinaka main ko na sa Elrose, sa may hospital doon, same na trabaho din. Then after 1 year, ano pa pala, habang nag-work ako doon sa health region, sa hospital na yon, may part-time ako sa hardware. Pag wala kang duty sa hospital, nag-work ako sa hardware. Nagpo-pull out ng mga i-deliver, kung ano yung mga ino-order ng customer, ako yung nagpo-pull out, no, nagpe-prepare and naglo-loading sa mga i-deliver. Hi. Then nung after mag 1 year na, nag-decide kaming bumalik dito sa lugar namin dito sa Esteban, at ako ay bumalik sa dati kong trabaho bilang detailing.
nakapagtrabaho tayo, nagde-detailing ng mga car, then balik delivery pizza, pero hindi na ako nakabalik sa Domino's. Sa ibang pizza house na ako nakabalik. Then nakapag-dry din tayo sa pagawaan ng mga trailer house, mobile house, yung mga hinahatak ng na bahay. Nag-work tayo doon, na-assign ako sa walling, naglalagay ng mga walling, so natutunan ko rin yun ng kaunti dahil hindi naman ako gaanong nagtagal doon. So ayun, then ano pa ba yung mga naging trabaho ko? Kinuha ko ng boss namin, lumipat sa bandang north. Hindi siya north, hindi ko ma-describe kung saang parte ng Saskatchewan yun. Bilang isang detailing din, dahil taga doon yung boss namin, dalawa kami Pilipino, kinuha kami at lumipat kami doon. So na-assign naman ako sa detailing and then sa microlation entry. So natuto tayo ng mga paint touch up, yung mga light na tuklap-tuklap ng sasakyan. Tapos pag windshield repair, natutunan ko yon sa collision entry. Yan, dumang kami dito kay Noy. Tambay muna ako dito. Ha? Ayan. Tutuloy ko lang yung aking kwento. Ngayon ko lang naisipang ikwento to. Sabi ko habang nagbo-walk tayo, kaso kinapos na. Nakarating na kami dito sa tirahan ni Noy, dito sa may Uptown Motel. Yan. Tapos naka 6 months lang ako doon mga loads doon sa collision entry, sa detailing din, sa pagpipaint, touch up ng mga car, pagre-repair ng windshield. Dahil nagbago yung decision ni Maria na hindi sila susunod, magmumove sana kami doon. So no choice, kasi malaki ang expenses pag dalawang place yung aking bayarin dito sa Esteban, tapos nagre-rent ako doon. So it's useless mga loads dahil malaki nga yung sahod pero binawian ka naman sa expenses, dalawang place yung pinagkakagastusan. So gumiba pa ako, bumalik na lang ako ng Esteban ulit. Then nag-work ako sa SaskPower. Ayan. SaskPower, kumbaga ito yung the best employer sa Saskatchewan. Government siya, provincial government siya. At ayun nga, sa Regina naman yun. So sumubok na naman ako sa meter reading. Oh, before pala ako nag-meter reading sa Regina, sa Shan Power tayo. Utility, laborer, sa my greenhouse. Then after nung contract, swinerte tayo, pinalad tayo makapasok, nagbid ako ng position, internal, at ako yung nanalo sa bidding, na ako yung napili na ako ang nakakuha ng position ng meter reading sa Regina. So pumunta ako ng Regina for 6 months only. Same time, ganun na naman nagka-problema. Ayaw na naman ni Maria, ayaw na namang mag-move kami doon lahat. So ang ginagawa ko noon, renta ako doon, uwi ako dito ng weekend. So nakakapagod, gumiba up na naman ako. Sabi ko, it's useless again. Malaki ang sahod, pero kung dalawang place nga yung bayarin, baliwala yung kahit anong laking sahod. So bumalik na naman ako dito sa Esteban. Hanggang sa tayo ay after nung pala mga loads, nakapag unemployment muna ako ng mga, hindi ko na nga tinapos yung na-approve na unemployment ko, yung EI ng government. Yun yung pag nawawalan tayo ng trabaho, pag na-qualify ka, pwede ka mag-EI para habang wala kang trabaho,
pwede kang makatanggap ng insurance, unemployment na tinatawag. So, hindi ko tinapos na yung approve kung ilang buwan man yon. Hoy, Nay! Gusta? Ilang? Pasok? Oo, para sa week losan ka. Ah, wow. Then, nainip na ako, na-bored na ako noon. Naghanap na ako ng trabaho. So, ito na yung nahanap kong trabaho sa rail terminal. Ito yung pinakamahaba kong pinasukan na maabot tayo ng almost 7 years din sana. Sa rail terminal, yun, yung sa train, nagdadrive tayo ng train. Pag may loading and unloading ng product, naglo-load tayo ng mga grain, mga unloading ng mga kung ano-anong product mula sa US na itinatawid. So, almost 7 years po tayo doon. Then, ito na, lumipat tayo dito sa may bandang, dito lang sa lugar namin. It's a private railroad company na mas about 3 minutes drive lang mula sa bahay. So, lumipat tayo. Nagdadrive rin ako dito ng train sa private railroad na to na may habang 41 miles. So, same time, pag walang biyahe, pag hindi ako nagdadrive ng train, ay nagre-repair ng rail track. Mga release, crossing, nagpapalit ng mga rail ballast. So, yun muna mga lods. So, dito na lang muna mga lods. Haba na ng ating video. Tutuloy na lang natin ulit.